siya sabihan na mag-shave kasi otherwise hindi na lang daw mag-shave. Oo. Kasi allowed po ba ng supplement? Like, Yan ang hindi ko alam, ma'am, kung anong orders ng medical officer niya, kung allowed ba siya ng food supplements or vitamins and minerals. But I would think yes. Baka dahil sa edad niya, so kailangan niya ng mga supplements talaga, vitamins and minerals. And of course, alam nila na yung gana niya sa kain is not optimum. yeah, just to put a bit of weight back on. Yung parang ganun. Opo, oo. Bigli yung sa hair niya kasi last time sinabi mo kaya ano lang niya yung gray hair. Tapos sinabi mo rin na baka magka-color na rin siya. Oo, wala pa siya nagpa-color. May joke kami kanina pero ano joke. Pero hindi pa siya nagpa-color ng buhok niya. Tapos nabanggit ko sa kanya, in Bisaya ba, na kibaw ka, nakabalos ka na kay, hindi ko alam kung dapat ko ba sabihin ang pangalan. Wag na lang, secret. Kibaw ka, nakabalos na ka kay Trillanes. Kay ngano imuhang buhok gwapo kaayo, ang iyahang buhok kabalo ka nga fake. Yan. VP Inday, knowing that you are about to leave the Netherlands, how do you feel right now? Well, I feel what's the tawag na? I find comfort in the fact na darating si Hanilet at merong bibisita sa kanya sa mga araw na pwedeng magbisita. So yun lang kasi yung mahalaga na merong bumisita sa kanya araw-araw hindi araw-araw. Merong bumisita sa kanya sa mga araw na pinapayagan ang pagbisita para hindi siya malungkot at para merong napapasok yung araw-araw na balita. Nakikwento yung araw-araw na balita din doon sa kanya. Kasi tulad kanina, pag upo ko pa lang, nagtanong na kaagad siya anong nangyayari sa Pilipinas. So nabanggit ko na madami ang naperwisyo sa pagbaha. Sabi ko, and then napagkwentuhan namin na taon-taon na lang na ganun. Pero wala talagang mga proyekto na nag-a-address sa baha. Ibig sabihin, inaantay na lang natin dumating yung bagyo at yung baha at maging biktima na naman tayo ulit ng baha taon-taon. So, yun yung napag-usapan kanina sa pagsimula ng aking bisita. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Tanong ko lang po kasi may breaking news kanina na na-deny po yung motion to postpone ni Pastor Apollo na ibalita niyo po ba sa kanya yun or kung hindi, ano pong reaction niyo kapag po? Ang sad, hindi ko nabalita sa kanya kasi ngayon ko lang nalaman na na-deny ang motion for bail ni Pastor Apollo Matuloy. Pero nabanggit namin kanina, napag-usapan namin kanina si Pastor Apollo Matuloy. Pero as usual, yung kwentuhan namin tulad ng buhok ni Trillanes ay sabi niya na pareho daw sila ng palad ni Pastor Kibuloy, pareho daw sila ng kapalaran. Tapos sabi niya, sana pala hindi na lang kami naging magkaibigan, baka pa hindi kami napunta sa detention. Tapos sabi ko wala namang kinalaman yung natawanan kami. Sabi ko wala namang kinalaman yung mga guhit niyo sa palad sa inyong sa mga pangyayari ngayon. Sabi ko sa kanya, politika lahat yan. Yes. Yes, Vice. Good afternoon po. Salamat sa oras at panahon. May continuation ka, Boss Day? Mamaya na. Ma'am, may iba po tayo. Sinabi po ni House Spokesperson Princess Abante, tungkulin po daw ninyo na makinig sa State of the Nation address ni BBM. Sabi niya po ay handa ang Kamara na i-welcome kayo sakaling dadalo kayo sa SUNA. Your comment on this, ma'am?
akong wala tayong batas. Wala tayong batas na nagsasabi tungkulin ng mga Pilipino ang makinig sa presidente. Ang nasa batas natin nakalagay, tungkulin ng presidente ang magbigay sa atin, mga Pilipino, kung ano yung estado ng ating bansa. Siya yung may tungkulin, tayo walang tungkulin makinig. We have the rights to listen or to not listen. There is no law mandating us to listen to the president give his State of the Nation address. Thank you, ma'am. At additional, ma'am, giniit po ni House spokesperson Attorney Princess Abante na galing sa mga ebidensya at testimonya ng mga testigo ang kasong crimes against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa International Criminal Court. Anya, marites po daw ay yung sinabi ninyo na nakakulong si PRRD dahil sa chismis. May sagot po ba tayo dito, ma'am? Siguro dapat huwag magsalita si Miss Abante patungkol sa ICC case dahil spokesperson naman siya ng House of Representatives at wala namang kinalaman ang House of Representatives sa ongoing na kaso ngayon. Nandito ako bilang isang Pilipino, bilang isang Vice President ng Pilipinas na pinaglalaban yung karapatan ng isang kasambayan natin na Pilipino na kinuha sa Pilipinas at dinala sa ibang bansa para ikulong. So meron akong rights. I have all the right to express my anger against what the administration of BBM did. Pero si Princess Abante, siya ay isang spokesperson ng House of Representatives. So ang dapat niyang itinatopic o ibinabahagi sa taong bayan ay kung ano yung nangyayari sa House of Representatives. Huwag na siyang sumausaw. Ayun. Right. Huwag na siyang sumausaw sa it's out of her league. Thank you, ma'am. Ma'am, on other issue po, okay lang. Sinabi po ni Philippine Ambassador to the US na si Jose Manuel Romualdez na bukas po ang Pilipinas sa plano ng Amerika na magtayo ng isang ammunition factory sa bansa. Una nyo na pong pinuna yung foreign policy ni Marcos Jr. dahil sa masyadong pagkiling sa US. Ma'am, ano po ang masasabi ninyo dito? Makakabuti po ba ito sa bansa natin, plano ng Amerika na magtayo ng isang ammunition factory sa Pilipinas? Ang nakalagay sa ating saligang batas, na meron tayong dapat independent foreign policy. Kung yung ginagawa ng gobyerno ay kiling sa iisang bansa lang, ibig sabihin nun, wala na tayong true independent policy. So, dapat hindi lang ang ating mga galaw ay dapat for the interest of our country. Hindi para independent foreign policy. Kung yung ginagawa ng gobyerno ay kiling sa iisang bansa lang, ibig sabihin nun, wala na tayong true independent policy. So, dapat hindi lang ako yung kumukontra, lahat tayong mga Pilipino kumukontra sa plano na ito. Dahil ang ating mga galaw ay dapat for the interest of our country, hindi para sa interest ng ibang mga bansa. Hindi lang Amerikano, kahit anong bansa yan. Hindi para sa kanila ang galaw ng natin mga Pilipino. Ang mga ginagawa natin ay dapat para sa interest ng ating bansa. So, Thank you, ma'am. sa pabalik po tayo sa issue ng pag-deny sa main pastor. Sa pagkakakilala niyo po ba kay Pastor Apollo, dapat ma-approve formally po ba yung desisyon ng korte na i-deny siya considering na mahina naman po talaga yung mga ebidensyang pinipresenta o hearsay
ko alam, unang-una, hindi ko kasi nabasa yung decision ng judge kung bakit dininay yung application for bail. At pangalawa, hindi ko rin alam kung ano yung ebidensya na ipinakita ng prosecution para sila mag-oppose sa pag-apply ng bail ng accused. No? So mahirap magbigay ng comment kung wala akong alam kung ano yung nangyari doon sa loob ng korte. VP, another question about your impeachment. Kasi nag-release ng statement ng House of Representatives that they are not going to answer the Supreme Court's asking them to relate significant materials with respect to their decision-making process. What if it's possible for you to make comment po about the move of the House of Representatives that they are not going to provide this information kasi nga it is within the rights of the internal procedures daw, and it's not within the jurisdiction of the Supreme Court to ask these pertaining documents. Yan na yung nakalagay, no? Pinablish ba namin ang petition ng House- namin? Nag-release ang House of No, Representatives. ang petition namin, nakalagay lahat doon sa petition namin. Nakalagay lahat doon sa petition namin sa Supreme Court kung ano yung sinasabi namin na labag sa batas na ginawa nila. At syempre, dahil korte yon ay kailangan mabigyan din ng pagkakataon yung kabilang kampo na magbigay ng mga hinihingi ng korte. At nandun pa rin kami sa sinasabi namin na mali yung ginawa nila. Labag siya sa konstitusyon, labag siya sa batas, at lalong-lalo na nilabag nila yung karapatan ko na na maging fair yung proseso ng pag-file ng impeachment. Any questions? Madam VP, bumabaha po ngayon sa Pilipinas dahil sa bagyo at alam naman po natin na meron po isang congressman from Bicol ang nagpo-propose na imbestigahan po yung Dolomite Beach na dahilan daw po ng pagbabaha sa Metro Manila. So marami pong ulit baha ngayon, baka ibintang din po yun kay Pangulong Duterte dahil alam naman natin na yung Dolomite Beach isa po sa mga protest. Oo, hindi na ako magtataka kung lahat ng ginawa o lahat ng ginagawa ni dating Pangulong Duterte ay imbestigahan ng administrasyon ngayon. At hindi na rin tayo magtataka kung lahat noong mga nangyayari ay sasabihin nila na na parte yan ng war on drugs at kasalanan yan ni President Duterte. Kasi nga sinabi ko na ang ginagawa kasi nila is political scapegoating. Ibig sabihin, ayaw nila tanggapin yung obligasyon, ayaw nila ibigay yung accountability sa mga problema. Tulad ng pagbaha, dapat kasi ang sasabihin mo niyan ay ano ba ang dahilan kung bakit nababaha? Ano ba ang plano natin para sa susunod na bagyo ay hindi nababaha? At paano ba natin i-implement yung plano natin na paniguraduhin natin na hindi na nasa-stranded o hindi na nabibiktima ng pagbaha ng mga tao. Ganun dapat ang sagot ng gobyerno. Hindi yung magtuturo sila ng ibang tao. Kasi nililihis nila yung attention ng tao sa totoong problema. VP Inday, I would like, on behalf of the Filipino people, we would like to thank you and the Office of the Vice President for extending the Libre Sakay program po, because it has actually elevated a lot and helped a lot of people, especially those areas na talagang present itong Libre Sakay. Do you have a message to those people, ma'am? We're very thankful